So, good day again, class. Engineer going here. So, today, class, we also discuss plate 7 for our steel design of steel structure laboratory. Okay, so let me share my screen. Okay, mostly class, as you can see, I've uploaded 2 files, class, for our plate number 7 specifically, class. Yeah, yung ating notes. So, meron tayo, class, yung plate 7 notes. Tapos, we have here, class, our 8-3 plate. Okay? O, tignan natin, class, yan lang. Ito lang yung laman ng 8-3 plate natin, class, yan. Okay. So our 80 plate class consists of 4 objectives. It's entitled class, building stat loading. So from our previous plate class, yung ating plate number 6, at nang pinag-compute yung loads doon class, supposedly we are to load this class in your structure dun sa stat. Okay? Yeah. Okay, so as you can see class, again, we have 4 objectives. And class. So for objective number 1 class, lagay natin yung dead loads. Objective number 2 class, lagay natin yung live loads. Objective number 3 class, lagay natin yung seismic. So again, class, for 1 is the dead loads, live loads, tapos yung seismic loads natin. Tapos lastly, class, mag-print screen lang tayo, class, ng floor diagram specs, tapos yung ating mga load definitions. Para medyo makita natin, class, para proof na dapat kung ano yung pinaglagay ng loads dito, class, mag-reflect doon. Okay? So, hindi ko na ituturo, class, kung paano mag-loading. Magkaano pa ito. So, kung ano yung tinuro, class, nung computer applications natin, class, nung staan natin, ayun na lang yung sundin nyo. Okay? So, i-discuss ko lang dito, class, ano yung gusto kong makita dun sa ating mga objectives. Yan. Tapos, class, uh, yung minimum requirement, minimum content, parang ganun. Tapos, pakita ko ng sample. Ayan. Okay? For objective 1 class, medyo ang ginawa ko dito, naglagay ako class ng mga itsura. I mean, yung steps. For guidance lang, if ever man na nakalimutan nyo na yung inyong stat, parang ito yung guidance. Okay, so kung hindi man class, YouTube Academy na lang tayo. Marami namang YouTube videos class regarding stat. Okay, so for objective 1 class, I want you to uh, load our dead loads. Okay? Whatever class yung mga nakuha natin ng plate 6, yung mga pinag-compute nyo dun sa plate number 6 natin, lagay natin lahat dun sa building. Yan. Okay, so may mga konting steps lang tayo, class. Sa akin, sa stat ko, class, if you are to load the dead loads, supposedly, check muna natin. No? Kasi di ba, lalo kapag nag-auto import tayo, class, baka hindi nagdikit-dikit yung mga beams nyo. So, i-cut muna natin lahat para individual beams, class. Hindi siya isang dire-diretsyong beams. Kapag clinic ko to, class, isang beam lang dapat yun. Intersect mo, tapos i-cut mo. Okay, tapos yun. Lagay na natin yung dead loads natin. So, ang galawan pag ako, class, ilalagay ko muna yung dead loads ko dun sa reference dead load. Parang kailangan kasi to sa earthquakes class, no? Yeah, parang madali na lang itong kunin pag ilalagay na natin dun sa load cases mamaya. Okay, so siguro nakihang ko na lang. Yeah. Okay? So, kung titignan natin class, medyo ganyan. So, next class, syempre gagawin yung individual dead loads ng class. So, kung syempre ang pinakauna self-weight, tapos next class is yung mga member load, line loads natin class, tapos yung mga floor loads. Okay? So, para madali i-load class yung mga floor or area loads natin, mag-grouping tayo ng mga floor. Sandun yung mga one-way, sandun yung mga two-way. Tapos, pwede mong gawin per floor. Ano yung tinuro sa inyo class? So, pag nagawa na natin yung mga groupings class ng mga floors natin, pwede mo ilagay individual dead loads per floor. Parang ganun. Okay, tapos lagay na rin natin class yung mga member loads. So, gawin nyo muna yung member loads, tapos i-load nyo isa-isa. Normally, yung mga member loads naman natin class, ito yung mga walls nyo. Okay? Partitions. Tapos, supposedly, pag nagay mo lahat ng loads mo class, minsan kasi ang pangit tignan ng ating loadings. Pwede mo actually controlin yan para medyo lumiit. Yeah. May times kasi class na parang ganito, yung ganyan yung tsura ng loads mo ngayon class, tapos natatakpan na yung buong building. Actually, pwede mong i-edit yan class using load scales para medyo lumiit sila. So, from ganyan class, parang gano'n na lang itsura. Okay, para hindi niya matakpan kasi yung structure.
So with that class, for objective 1, ganito yung gusto ko class. Supposedly, we are class to print screen or present. So, titignan natin class yung nandito. Bakit ba? Wala lang alisin to. Yan. Okay, so minimum natin class, we are to load. So again, class, i-load natin lahat ng mga dead loads natin. No? Tapos present. So every time na magsasabi ko ng present class, ang meaning yan is to screenshot. Okay? So pag nilagay mo na lahat class ng dead loads mo, supposedly, screenshot na natin. So gusto ko lang class, isama natin class no, yung global axis. Tapos we use total proper scaling. Tapos if ever na print screen na natin class, i-entitle natin class na building dead load diagram. Okay? So, paano natin gagawin yung class? Susundan lang natin to. Ito class, yan. So, pag sinunod nyo yung galawan ko class, ang galawan lang natin, punta tayo sa loading page, punta tayo sa load definition panel, tapos collapse. Pag sinabing collapse class, buksan mo. Taka sa definition class, reference node, tapos i-click mo to. Lalabas yung mga yun. Okay? So, titignan natin minsan pag di lumalabas, i-run nyo muna yung analysis. So, siguro ipakita ko lang class yan. Okay? So, kung tingnan natin class, sundan lang natin to. So, again, punta muna tayo class sa load page. So, loading page. Yan. Ito yan. Okay. Tapos, i-collapse mo yung definition. Yan. Collapse natin yung definition. Tapos, class, punta tayo sa tab class ng reference node. Yan. So, collapse mo ulit yun. I-collapse mo to. So, kung titignan nyo, di ba, wala pa class laman. So, mag-click ka lang dito ng isa. Yan. Kung sino nilalabas kasi yung mga dead loads mo. Gets pa. So, pwede ka alisin. Pwede pa natin. So, alisin natin yan, tapos i-full natin to, parang ganyan. Okay? So, parang yung class lalabas. So, di ba, medyo okay naman yung scale niya. Pero kung pangit yung scale class, i-edit mo lang yung scale. So, punta ka lang class dito sa labels. Tapos, yan, punta ka sa scales. Okay? So, di ba, ang dead loads natin class, supposedly yan yung mga, yeah. Ito kasing malalaki class, ito yung mga floor loads natin. Ito yung mga floor loads yun, class yung parang load scale. Ah, pressure ito yung class kasi area load yan. So parang force over an area. So dito, ano lang to, parang inversely proportional. So habang tinataasan mo yung number dito, lumilit yung nandun. So kung gusto mo class, yan gawin natin 0.1. So kung gusto mo tingnan yung effect class, pindutin mo lang apply. So observe natin class yung nakakulay blue. Pag nito ko apply class, yan. Hindi naman lumit ba? Makalakihan pa natin class. Siguro gawin natin 1. Bakit hindi siya nag 10? Eh, tama naman, di ba? Load scale. O, tama. Results. Yeah, loadings pa lang yan eh. So, point force, distance. Hindi ba pwedeng i-edit yun? Okay. Hindi pa maliit. Ito dati 0.05, no? Hindi natin. So, again, class. Siguro para makita nyo lang. Minsan kasi naglalag yung aking ano eh. So, punta tayo sa scales. Pwedeng yan. Yung mga line loads na lang. So, ito class, yung mga distance force. So, di ba, from 5 class, gawin natin. So, parang ito, liitan natin yan. So, from 5, gawin natin 10. So, dapat ito mga to class, liliit. Yun. Ito natin class, lumiit. Okay? So, ganun yun. So, again, pag gusto ko ibalik, pag gusto kong palakihin, liitan natin. So, inversely proportional class. So, pag 10 dito, ginawa kong 5 lang, supposedly, di ba, liniitan ko dito. Ang effect dito, class, lalaki. So, observe natin class yung nandito na part. Yan. So, pag tinignan yung apply, yan. So, makikita mo naman class, click mo muna yung apply. Pag okay ka na, saka mo yung okay. So, dito siguro gawin ko to class 10. So, lakihan ko para liliit doon. Yan. So, yan, medyo lumiit na sila. Taken pala at distance first class yung mga floor loads natin. Okay, so ito lang, i-edit nyo class. Mag-agree rin yan class yung mga floor loads natin. Yan. Pag okay na, i-okay mo class na ganyan. Yan. Tapos, yun na yun. Yan.
Gets ba class? Okay? So again, ang gusto kong kunin natin dito class is ganyan. So as per yung ating ano, so print screen nyo lang. So buksan nyo yung print screen tool nyo. O snipping tool ako yan. Tapos i-print screen lang natin to yan. Tingnan nyo, so i-print screen ko yon. Yan. So isama lang natin class yung global axis kasi di ba sabi dun sa print kasama yan. Yan. So kung titignan nyo class, ito na yun. Okay, so at least dapat kasama. Takpan na kasi. Naka-save screen kasi ako eh. Yan, doon na lang. Ulitin natin class yan. Okay, so again, print screen natin yun. Isama natin global axis. Okay? So parang ito na yung objective number 1 natin class. So dead loads. Ayusin nyo class yung parang pinaka-scale. No? Dapat hindi natatakpan yung building. Tapos kasama yung global axis. Okay? Tapos objective number 2 class. Yan. Objective number 2 naman class, we are talking about suspended loads naman na. So, mas maganda kasi ganun eh. Parang kung may dead loads followed by the earthquake loads, tapos yung live loads. Okay? So, live loads natin class again. Sundan nyo lang kung ano yung tinuro sa inyong class sa paggawa ng live loads. So, ganun yung galawan. Ng earthquake loads. Okay? So, sa akin class, supposedly, ito, yeah. In terms of the diaphragm kasi class, diba, i-define ko kung ano yung floor na yun. So, mas maganda class. Minumove ko muna yung origin para lalo, again, class, pag nag-auto import tayo, i-move nyo class dapat yung pinaka-origin na isang point. Para in a way, parang 0, 0, 0, 0 yung isang point. Okay, so gamitin natin to. Tapos floor diagrams, i-define lang natin. Dapat may mga heights yan eh. Okay? So ano yung diaphragm na yun class at what heights. Tapos, kung gusto mo para sure ka class, kunin mo yung distances mo dito para ma-define mo kung ano yung mga heights ng individual floorings. Tapos, storage check tayo class, seismic definition, seismic mass. Tapos, supposedly, siya na magko-compute ng mga loadings natin. So, for objective number 2 class, earthquake load, gusto ko dalawa yung ano natin dito class. Dalawa yung ating output. Paano na itong okay, dalawa yung output natin class. So, supposedly, meron tayong earthquake class in terms of the x-axis, x-axis, objective. Balik. Palitin ko to class, pagpalitin ko to mamaya. No? Dapat, palit yun. So, objective to natin. Yan, pwede naman, ganyan din. Seismic muna. Uh, kasi ibang position class, I mean, para makompute yung seismic loading sa ating class, kailangan natin ng total dead load. Parang gano'n. Kumbaga, proportional kasi yung dalawang yun. So, again, class, in terms of objective 2, yung seismic loading sa ating class. So, again, x-axis, tapos y-axis tayo. Okay? So, objective 2.1 class, x-axis, earthquake load diagram. So, ito yung tsura class yan. Okay, so dating gawin class, collapse, collapse. Pinutin mo yung sa earthquake load, tapos i-adjust natin class yung scales. Okay, so hiwalay class si X, EX, tsaka EZ. So, ipapakita natin class dun sa ating kastaan. Again, ang gagawin mo lang dito class, susundan lang natin to, loading page panel class. This time, punta ka class sa load cases. So, ito yung class collapse mo yan. Tapos punta ka sa EX. Tapos i-click mo to. Okay? Tapos yan ay print screen mo. Tapos, minsan class, hindi lumalabas yan. Kailangan mo lang class i-run yung analysis. Kasi syempre yung earthquake loads, ang binigay mo lang sa kanya class is parang yung preliminary design data. So para ma-compute niya class yung mga earthquake loads, kailangan mo i-analyze. Run analysis. Ito na class yung objective 2.1 natin. EX. Okay? Tapos punta tayo kay EZ class. Yan. Click mo lang yun. So ito naman na si EZ class. So same. We are to print screen class. No? Yan. Print screen mo siya class. Isama mo yung global axis. Okay? Again. So that is objective 2. Tapos for objective 3 class, supposedly live load. So medyo pagpalitin ko yung class. No? So natin to. Yan. Kasi ganito dapat class yung galawan. So dito, supposedly nasa load case na tayo. Yung first objectives kasi class nasa load definition. So titignan mo class, ito. Yan. So nung nilagay mo yung earthquake, ay yung dead loads class, di ba, under reference load. Tapos nung nilagay mo yung seismic, nandito. So yung live load mo class, gagawin natin dito sa load cases. So again, ang galawan, ito muna class. So gawin muna yung dead load. Lagay muna natin yung earthquake. Yan. Tapos yung mga dead load, live load. Yan.
Ito yung live loads. Lagyan mo lahat ng live load. Tapos i-edit natin ulit class lahat ng load cases. Okay? Tapos, yun. Makukuha mo na class yung third objective natin. So, third objective natin class is to print screen class yung paka-live loads mo. Okay? So, yan. So, titignan natin class as per live loads. Lagyan lang natin lahat ng live loads. Tapos, i-present natin class yung screenshot ng live loads only na kasama class yung global axis. Okay? Tapos, adjust natin yung scale. Tapos, pakalanan natin class yung diagram as building live load diagram. So, opening yung ating staan class. Again, pupunta ka lang dito. So, yung kanina class, so kung titignan nyo, kung i-collapse ko lahat yan, tatlo lang yan. Definition. So, dito natin kinuha class yung dead load tsaka live load. I mean, dead load tsaka earthquake. Okay, so for the live load class, dito dapat tayo sa load case details. Yan. Tapos, bubuksan mo lang class under yung live load. Yan. So, ito, yung live load na yan class, tapos pinit ka lang anong live load dito, lalabas yan. Okay? Tapos kung titignan yung class yan, medyo malalaki yung pizza natin, no? Pangit yung class. So, adjust natin yung labels. So, punta tayo, right-click lang anywhere in the drawing area class na ating staan. Tapos punta tayo sa skills. Tapos, yan. So, ito, these are considered, tama nga naman pala class. Line loads lang yan, no? Member loads. So, i-adjust lang natin to. So, gusto natin yan class lumiit. So, gusto mo lumiit, lakihan mo yun. So, okay, lagyan natin ng 5 class. So, from 1.3 to 5. So, makita yung ano class, i-apply mo muna. 8 naman na sila, no? Yan. 8 masyado class, malaki masyado to. So, palaki natin ng konti, lilitan natin yung class. So, siguro 4. Tapos, apply. Okay. Masyado, gawin natin 3. May mga nawawala kasi sa sobrang liit. Parang yun yung kulay green doon ng konti na. So, okay na siguro to. So, ikutin natin yung okay class. So, yan lang yung live loads natin. Tapos, ito na yung objective. Okay, so, again, kunin lang natin yan. Sama natin yung global axis. So, ito na class yung magiging live load diagram natin. Yes. Okay, so, okay na tayo class. So, 1, 2, tsaka 3. Objective 4 naman tayo class. So, objective 4, Windows naman tayo class. Technically, yung mga properties. So, print screen lang natin. So, again, class, basta may sinasabi ako, present. Present class, ibig sabihin, i-print screen nyo. So, we are to present class yung ating floor diaphragm under the specification values window. Okay? Tapos, the window class will be entitled building floor diagram. So, tinignan natin class, parang ito lang din yun. Okay? Pagkalaman lang natin class sa staan. Okay, close ko na to, no? So, punta tayo class specification page. So, ito class, specification page. Tapos, hilain mo lang class yung specification values window. That specification. Yeah, supposedly ito yung class. Tapos, punta tayo sa for diaphragm. Ay, ito pala yung class. Yun, sa taas, ito yung window. Lang, hindi natin mahila. No? Dito na. Ito naman kailangan natin to. Tapos punta tayo dun sa floor diaphragm tab para ganyan. Okay? Tapos, yun na. Print screen lang natin to. Yan. Okay? So, ito na class yung ating objective 4.1. Okay? Tapos, 4.2 class is yung load definition tsaka load cases natin. So, punta lang daw tayo sa load page. So, loading page, yan. Tapos, under load and definition panel. So, ito yung class. Pwede natin galawin. Tapos, we are to collapse all yan. So, collapse mo lang lahat class ng pinaggagawa mo. Supposedly, nag-end lang tayo kasi dito sa apat. 1, 2, 3, 4. Pag sinabing collapse class, lahat ng may plus, i-collapse mo. So, meron yun. Isa pa yun class yan. Ito rin class yan. Okay? Meron pa yun. Yan. Basta may plus, collapse mo lang lahat. Gets ba? Tapos we are to print screen class. Ito. So, supposedly, lakihan mo lang. Ito, adjustable to class eh. Yan. Okay. Kaso wala pa ng kwenta. So, ito na pala natin i-ano. Hanggang dyan lang din talaga eh. Siguro dapat lang kita lahat. So, hanggang dito. So, kung hindi kasha class, pwede namang dalawang print screen. So, i-print screen muna natin to. So, dapat lang makuha natin lahat ng details class, no? So, siguro ito yung una. Yan. Okay? So, dito sa unang print screen ko class, nakuha ko yung mga definition tab. Yan. Okay? Mas bababa ako class, kukunin ko naman yung load case details.
So, kunwari plus, wala pa tayong mga loading combination. Kahit na yun dyan. Inulaps ko lang yan. Tapos yun na yung next ay print screen natin, class. Okay? Print screen lang natin. So, ito na class yung objective. 4.2 natin. Okay? Kung tinignan nyo class, medyo simple. Ah, medyo simple class. Kaya nyo yan. 5 kayo sa isang grupo, di ba? So, plate number 5 class, the plate number 7 entitled Building Stat Loadings will be submitted class dun sa ating next meeting. Next meeting class being the face-to-face. So, soft copy, hard copy class, submit natin doon. Okay? So, again class, yun. So, summarizing class again for plate number 7. So, entitled Building Stat Loadings. Meron lang tayong apat na objectives class. Okay? So, building dead loads class. So, present lang natin daw class. Yan. Ako na lang. Yan class. Yan. Okay. So, building dead loads. Present lang natin class yung diagram. Line diagram class loaded with dead loads only. Kasama natin class yung global axis. So, ito class. Yan. Dito naman. So, objective 1 class. Supposedly. Ito. Ito yung tsura class yan. Kasama yung global axis. Okay. Tapos, objective number 2 class for the objective number 2 natin yung seismic load, no? I-edit ko ito mamaya. Yan. So, for seismic loadings, dalawa yung class. Iwalay class yung x-axis, earthquake, doon sa z. Ito, z pala class, i-edit ko rin yun. Z-axis dapat ito. Okay, so x tsaka z kasi lateral loads dapat hindi siya yung vertical. Okay? Tapos, objective 3 class, again, yung live loads natin. So, again, ito. Okay? Again, sama lang natin ulit class yung global axis. Okay? Minsan pala class, ayoko yung may harang dito. Gusto ko malinis. Huwag yung isama class yung parang harang na ganyan. Huwag tayong maglagay class no constraints yan. Parang dapat malinis na yung yan, tapos yun, wala class ganyan. Okay? Parang division kasi yun sa plano. Eh, di ba? Bakit? Tignan yun. Di ba yung mga nasa plano naman, hindi sila na-enclose class into boxes. Parang ganun. Okay? Tapos objective number 4 class, may dalawa tayo. Ito. Kunin nyo lang to class. So again, kanina. Tapos yung mga loading definition. So dapat class, kompleto to. No? Definition dito, collapse natin lahat class. Dapat walang plus. Pag may plus yan class, hindi yung kinolapse. -1. Okay? So that ends class yung discussion natin ng plate 7 entitled Building Stat Loadings. Again class, this is due next meeting. So yun class, if you have any questions, ask me. So thank you much for coming class again. Peace out.